Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Pinag-uusapan na rin lang po yung budget. Punta naman natin yung mga reklamo naman ng senador. At nadi-delay daw, hindi nare-release yung perang dapat na ma-release na. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto, "It is unfortunate we spent many hours and days crafting Bayanihan 2, certified as urgent by the President to assist sectors of our society, only to be informed they're not ready to implement it." Yun ang sabi naman ni Senador Recto. Kasi daw, base daw sa kanyang impormasyon, 6 na bilyon pa lamang out of 165 billion na nakalagay dun sa Bayanihan 2 para sa COVID-19 response. Ang nare-release pa lang ng Budget Office o Department of Budget and Management, yung pong DA, Department of Agriculture ni Secretary Dar, during the hearing, sinabi niya na yung 24 na bilyon ng Bayanihan 2 na allocated para sa aming departamento para magamit. Hindi pa nare-release. Isang buwan na nakapasa ang Bayanihan 2. At doon naman sa isang hiwalay pang hearing, sabi naman ni Tourism Secretary Berna Puyat, yun daw pong 10 bilyon na nakalaan para sa Tourism Department ay hindi pa rin nare-release. Ito pa naman daw ang kailangan para sa Cash for Work program doon sa mga na-displace na mga manggagawa sa tourism sector, sa papadaanin sa DOLE, pati na yung mga tourism road projects na padadaanin naman sa DPWH. Sabi naman ni Senador Rilon, not a single peso out of the 10 billion pesos na pinaglaban natin sa Bayanihan 2 has been released. Huwag daw kayo magagalit yan sa Tourism Department kung hindi nyo pa nakikita kasi wala pang ang pera. Pero tingnan naman natin yung panig ni Secretary Abisado. Palabas naman siya ng kanyang statement. Ina-assure niya yung mga kababayan natin, kasama na yung mga senador, na yung pag-release ng pera kailangan na ayon sa batas. At yung out of the 140 billion pesos worth of COVID-19 related interventions, nag-release na raw po sila ng 4.413 billion pesos doon sa mga departamento like ito pong DILG, yung Office of Civil Defense, yung Bureau of Treasury para sa mga LGU, saka yung Foreign Affairs. Inuna siguro ni Secretary Abisado yung mga mahalagang departamento. Kumbaga, binigyan muna ng priority. Yun daw iba, naghihintay pa siya. Kasi, alam nyo, intindihin nyo rin si Secretary Abisado. Hindi naman basta magre-release ka rin eh. Unang-una, kailangan yung bawat na departamento magre-request sa kanyang opisina. Sasabihin mo doon yung how much, so much, and then lalagawin nyo sa paggagastusin to. Ano ba yung proyekto mo ngayon? Paano mo magagamitin to? Siyempre, siya rin naman nanagot kung basta release siya ng release. Kaya sabi ni Secretary Abisado, yung pong mga departamento, inaasahan niya na sila ay magsusumite ng kanilang mga corresponding budget request. Kailangan i-outline nila yung specific items of expenditures, yung mga target ng mga beneficiaries nila, yung expected outputs nila,
consistent with the existing budgeting, yung accounting and auditing laws, yung rules and regulations, and reflected through their respective budget execution documents and disbursements program. Pag daw natanggap na nila ito, yung DBM ay immediately i-release. Kaya yun po ang kasagutan ni Secretary Bisado. Kaya, hayaan nyo, kayo mag-alala. Nandiyan lang yan. Talagang kailangan lang medyo may process na tinatawag. Samantala, dami pa rin nagre-reklamo dito sa Implementing Rules and Regulations ng Anti-Terrorism Act of 2020. Kasi daw, yung daw mga reklamo nila sa batas na ATA o Anti-Terrorism Act, yun din ang nirereklamo nila dito sa Rules and Regulations. Parang inuulit lang. Kagaya nitong si Doming Cayosa, si Egon. Sabi niya, inamin naman daw ng DOJ na it cannot change or add to the law, cannot cure any defect or change because the IR must conform with the law. Bakit daw? Hindi yata sinunod. Kaya ito pang abogadong si Eulalia ng National Union of People's Lawyers. Yun din ang madalit sabi, the long and short of it, they are always complaining. Unang-una kasi, kung mali ang basis nyo dun sa batas, yun din ang i-complain nyo sa IRR. Na, siyempre, di mali din. Alam mo, ang gawin na lang natin, since nasa Korte Suprema na yan, bakit hindi na lang natin hayaan ang Korte Suprema? Huwag na natin munang palakihin pa ito. Ito namang mga nasa DOJ, pareho nyo, mga abogado rin yan. Alam nila yung ginagawa nila. Antay na lang po natin yung pagkaroon ng hearing dyan sa Korte Suprema at pakinggan natin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Samantala, meron tayong nabasa kanina na editorial. Parang binabanatan nila, mukhang hindi na natapos itong kaso ni Baby River. Na sino? Yung po bang anak nung nakakulong na sinasabi ng mga militar, nahulihan ng mga armas, powerful pa, mga explosives. Kaya na-idemanda siya at non-bailable pa. Ang daming gumagamit sa issue ito para banatan ang gobyerno. Ito raw mga ginagawa ng mga pulis, militar. Ito raw ay sabwatan na gumawa ng mga karumaldumal na mga kilos or barbaric actions para daw suportahan yung mga direktiba pampolitika ng Administrasyong Duterte. Kaya dapat daw managot itong administrasyon para sa mga karahasan na naganap doon po daw sa paglilibing ni Baby River. Isa pa daw, parang wala naman daw remorse at parang pinagmamalaki pa nila yung ginawa nila. Pinagtatagol pa daw ng mga ibang opisyalis ng gobyerno. Overkill daw. Sabi naman to si critic na si Antonio Contreras. Bagay na bagay ang pangalan mo, Tony. Contreras, kontra. Contreras, kontra ka ng kontra.
This lack of compassion. Bakit naman lack of compassion for a grieving mother just because she is red tag? Bakit? Red tag ba? Hindi ba? Dinimanda siya because nung mag-raid dun sa lugar ng isang leftist identified organization na kakita ng maraming armas, which is illegal. O edi siyempre nasama siyang nadimanda. At hindi naman totoo na tinanggalan siya ng kanyang pribileyo o karapatan na makita yung kanyang anak sa huling pagkakataon. Hindi po ba? Binigyan nga ng korte ng for law na tinatawag. Kung talagang tutusin mo, mayroon ng ruling ang Korte Suprema dyan hindi ba pwedeng iba ang tratamento mo sa isang bilanggo? Kasi, siyempre, pag pinagbigyan mo yung isa, lahat yan, hihingi. Halos lahat naman ng mga bilanggo, mayroong tulad na kalakaran na meron din silang karapatan. Kung binigyan mo ng karapatan yung isa, hihingi din nila. Kakaroon ka rin ng problema. Pero despite that, yung hukuman, naging compassionate nga, pinayagan. Ang naging problema naman, gaya nga ng sinasabi naman ng mga iba, overkill nga dahil ubod naman ang dami ng security. Tayo naman, ang tingin natin, talagang sinadya nila yun. Pero dahil para sa kanila, kung ano mang magkaroon ng hindi naasahan na karahasan, dapat di mo po masasabi yun. Kaya dapat talagang kung ano yung iniisip naman ng mga security forces, after all, sila yung magiging accountable pag nagkaroon ng bulilyaso doon. Kaya, bibigyan natin ng presumption of regularity yung ginawa nila. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ko doon. Yung nakaposes pa, yung aktivista, kung nakaposes, nakalagay sa likod. Gusto niya naman hawakan yung kabaho, hindi niya magawa. O yun, ayaw natin yun. Hindi maganda yun. Since marami na kayo doon, hindi, pinabayaan nyo na. Pero yung sa, hindi ko alam, wala ako nabalitaan, o hindi ko nabasa yung balita, kaugnay doon sa may nangyaring karahasan doon sa burial. Parang wala tayong ano doon. Kasi sinasabi, meron daw ano kayang karahasan yun. Pero whatever, I'm sure kung meron mang ginawa yung mga security doon, palaging ang layunin po nun to secure the safety of the prisoner and those who were there to grieve with the detainee. Yun naman ang para sa akin.